Wala pa po ako nasaksihan o nalaman na nakatawa o nakangiti pag nanganganak. Sino nga naman po ang hindi maiiyak pag nanganganak? Napakasakit po ng panganganak. Ngunit ang sakit ay nawawala pagkatapos na maisilang po ang sanggol. Lahat ng sakit ay nakakalimutan at ang nararamdaman po ay ang kaligayahan na isinilang ang isang munting anghel. Biyayang galing sa Diyos. Lahat po ng uri ng kapanganakan ay may kasamang sakit. Ang tawag po dito ay birth pain. Sa bawat hilab ng tiyan ng ina ay may katumbas na sakit na nararamdaman. Padalas ng padalas ang hilab ng tiyan, padalas ng padalas din ang sakit na nararamdaman ng isang ina at pag malapit nang lumabas ang bata, mas lalong masakit ang nararamdaman. Ang bawat inang nanganganak, ang isang paa po ay nasa hukay. Ibig sabihin, maaaring ikamatay ng ina ang pagsilang ng isang sanggol. May katapat na kamatayan sa ina sa pagluwal ng buhay ng isang bata. Paglalo nang tumitindi ang sakit na nararamdaman, ibig ipahiwatig na malapit nang lumabas ang bata. Tulad din po sa paru-paro o butterfly. Nasubaybayan po natin ang paru-paro ay galing sa caterpillar, galing po sa uod. Kumakain siya ng mga dahon. At napansin po natin na siya ay sasabit sa sanga ng puno at merong lalabas sa kanyang katawan na mga silver thread o mga sinulid. Parami ng parami ang sinulid na lumalabas sa kanyang katawan at ito ay babalot sa kanyang buong katawan. At kung ating pong pagmamasdan, ang caterpillar ay parang nagpapakamatay. Binabalot niya ang kanyang sarili ng silver thread hanggang makulong siya sa loob po ng sapot. Ang tawag natin po dito ay pupa. Nasa loob ang caterpillar, nababalutan ng sapot. Napakadilim po sa loob. Walang hangin na makakapasok. Ikakamatay niya ang ginagawa niya. It will take for several days na ganoon ang kalagayan ng caterpillar. Isipin natin na inilibing na buhay ng caterpillar ang kanyang sarili sa loob ng pupa. Gumawa siya ng libingan na kanyang ibinitin sa sanga ng kahoy at nagsisimula ng mabulok ang sapot at unti-unti na rin itong bumibigat at maari na itong mahulog sa lupa. Ngunit, naandun pa rin po ang caterpillar. Ngunit isa sa mga umaga, bigla pong gumalaw ang pupa. At ang libingan ng caterpillar ay gumalaw. Meron pong lumabas mula sa libingan. Kitang-kita ninyo na ang uod ang pumasok, ngunit ito ay lumabas. Wala nang anumang palatandaan ng uod. You cannot trace the form and image of the caterpillar. Isang magandang paru-paro ang lumabas. Isang insekto na hindi na po gagapang sa puno para makarating sa taas. Meron na siyang pakpak na kaya niyang lumipat sa mga puno at hindi na rin siya kakain ng mapait na dahon bagkos mga mahalimuyak na bulaklak, matatamis na bulaklak. Ang mundo natin ay dumaan na rin po sa ilang kapanganakan. At ang mga kapanganakan na ito ay may kakambal na sakit. Kahit ang panahon natin ay nagpapakita ng kapanganakan. Ang summer o tag-init, nagkaroon ng taglagas. Dumating ang taglamig at dumating ang tagsipol at pagkatapos darating na muli ang tag-init. The same tree na nakita nating nagbubunga sa tag-init,
Ito rin ang puno na nalalaglag ang mga dahon, at ito rin ang puno na matatabunan ng yelo, at ito rin ang puno na lilitaw sa araw ng tagsibol. Ang isang binhi, mga kapatid, o butil, mabubuhay lamang ito kung ito ay una, kinakailangan ito po ay ilibing o ibaon sa lupa, kailangang mabulok, at kailangang mamatay. Ito rin ang dinaraanang sakit ng isang butil. At ang kamatayan ay requirement para mabuhay. Ang mga tao ay nabubuhay sa pamamagitan po ng mga patay. Kailangang bunutin natin ang tanim para meron po tayong makain. Kailangan may mamatay na manok, mamatay na baka, mamatay na isda para may makain po ang tao. Ang mga patay ay nagbibigay buhay sa ating lahat. We are living by dead substance. We have birth pains. Ang First World War ay birth pain ng mundo. Ang Second World War ay birth pain din po ng mundo. And there will be the Third World War, another birth pain. Ang ating kalikasan po ay nagpaparamdam ng birth pains. The earth is groaning. Gusto na niyang maging bagong mundo. A new earth. Gusto na niyang ipanganak. Kaya sunod-sunod na ang paghilab ng mundo. Gusto nang lumabas ang new earth. Ibubuhos niya ang lahat niyang lakas dahil darating na ang huling paghilab para ipanganak na ang bagong mundo. Sa mundong ito po, ito ay katapusan. Sa mundong ito ang tinatawag nilang kapahamakan. Sa mundong ito ay pagdurusa. Ngunit ang lahat na ito ay paghilab lamang. Only birth pains. This is a sign of the coming of the new birth. Tanda na may bagong isisilang. A new creature with new mindset. A new kingdom will be established. We cannot have the new life if we will not leave or forget or destroy the old. Tayo ay babago o pabago ng pabago. Changing to glory into glory. Binabago niya po tayo. Mula sa luma patungo sa bago. Hanggat hindi nawawala ang luma, hindi po darating ang bago. Ito ang life cycle. Hindi po natin ito maaring baguhin. At hindi po tayo maaring magbigay ng mungkahi sa may kapal na baguhin ang life cycle. Siya po ang nag-design at siya ang gumagawa ng programang yan. At ang kanyang programa ay perfect. You cannot add nor subtract. Ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal ay nagbigay lakas kay Andres Bonifacio para isulong ang himagsikan. Ang kamatayan ni Ninoy Aquino nagtulak sa atin na wakasan ang diktatorya. Ang kamatayan po ni Lapu-Lapu nagpamalas ng ating mga kagitingan na ang mamatay ng dahil sa iyo ay may pakinabang. Hayaan ninyo na aki pong sabihin ang mga katagang ito. Ang Panginoon ay nagkatawang tao, ibinuhos ang dugo sa krus ng Kalbaryo, na sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pinaniniwalaan po ba ninyo ito? Sa pangalan ng Filipinoy Media Production, MJC Training and Consultancy at ng Daniel Eitan Organic Products at ng ating mga OFW sponsors, sina Annalisa Piñaflor ng Saudi Arabia, si Ina Jones Lacaste ng Singapore at si Rosamia Shina Simulaba ng Malaysia. Ito ang Breakthrough, ang programang
Tagos sa puso, mula po dito sa Legazpi City, Philippines, ako po si Daddy Rick Cervantes. Maraming salamat. Diyos mabalos sa Indogabos. Salamaton.